Kumusta po kayo mga ginigiliw kong taga-subaybay? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati, ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Nagdatingan na nga ang mga kapanalig nila Pablo na mga panig sa kabutihan, maging ang mga hindi nila inaasahang makikiisa sa kanilang laban ay dumating na rin upang makibahagi. At narito na po ang pagpapatuloy ng kwento na magiliw niyo pong sinusubaybayan, ang angelo, mortal na kalaban ng dyablo. Kaya naman, kahit gabi na, ay ipinagpatuloy nila ang kanilang pagsasaayos sa kanilang kampo. Nagpalit-palitan sila sa pagtatrabaho. Ang mga kababaihan ay siyang namahala sa kanilang mga pagkain, habang lahat naman ng mga kalalakihan ay nakatuon sa mga mabibigat na gawain. Ano pat wala kang makikita na hindi gumagalaw. Bawat isa ay may kanya-kanyang ginagampanang parte sa ginagawa nilang paghahanda. Kanilang pinatibay ang mga bakod na nakapaligid sa kanila, na dinoble pa nila ang mga iyon na mayroong pagitan na 3 dipa, at bawat bakod na nakapaikot ay may mga itatalagang mga mamamana. Samantala, sa kuta naman ni Victoria ay wala ring humpay ang kanilang ginagawang paghahanda. Nagpatuloy sila sa paggawa ng kanilang mga gagamiting kasangkapang pandigma, na animo ay may hinahabol silang oras dahil sa napagpasyahan ni Victoria na gawin ang paglusok sa paparating na kabilugan ng buwan. Patuloy niyang pinalalakas ang loob ng kanyang mga tauhan gamit ang kanyang mga matatamis na pangako para sa kanila. Nang sumunod na araw ay nakita nila Bernabe si Pablo nag-iisa sa di kalayuan. Nakatayo ito at hindi man lamang gumagalaw. Napansin nilang nakapikit ang mga mata nito at tila mayroong inuusal. Kung kaya hinayaan nila ito at binigyan ng pagkakataong mapag-isa. Di nagtagal ay nakita nila itong papalapit na sa kanila. Nabakas nila ang lungkot sa mukha nito. Di na nila kailangan pang tanungin kung ano ang bumabagabag dito, dahil sa alam nilang hindi talaga biro ang magaganap na digmaan sa pagitan nila ng pangkat ni Victoria. Nasabi na lamang nila na anuman ang kahantungan ay kanila iyong malugod na tatanggapin. Ngunit sisiguraduhin daw nilang bibigyan nila ng isang magandang laban si Victoria. Nalalaban sila hanggang sa huli nilang mga hininga. Buong araw ay patuloy nilang pinaghusay ang kanilang kuta. Nagpunta na rin ang general sa sinasabi nitong lugar kung saan ay maaari silang magtalaga ng mga kawal upang tambangan at isagawa ang sorpresang pag-atake sa pangkat ni Victoria.
Sa kabilang banda naman, si Amelia ay patuloy na naghihintay sa kanyang mga bagong pangkat na mga tauhang isinugo upang hanapin si Victoria. Habang inip na naghihintay sa kanyang silid, ay may narinig siyang pagkatok sa pintuan. Nang tanungin niya kung sino iyon, ay nalaman niyang si Bernardino. Kung kaya sinabi niyang pumasok na ito. Nang makaharap siya nito, ay agad na iminungkahi ang plano niyang isama ang ilan sa kanilang mga tauhan upang tumulong sa paghahanap kay Victoria. Natuwa naman si Amelia sa kanyang mga narinig. Ngunit tumutol ito at sinabing mas gugustuhin niyang nasa tabi niya lamang ito habang kanyang hinihimas ang bato pababa sa dibdib nito na nagtapos sa mga labi ni Bernardino. At walang sabi-sabi siyang hinagkan ni Amelia. Isang mariing halik sa kanyang mga labi. Nagustuhan iyon ni Bernardino. Ngunit nais niyang mawala na ang suliranin na bumabagabag kay Amelia. Kung kaya sinabi niya pa rin dito ang kanyang balak. Napahinto naman si Amelia sa kanyang ginagawa at napatuon ang kanyang atensyon sa mga ipinahayag na iyon ni Bernardino. Tila napaisip pa itong sandali bago nagsalita at nagustuhan nito ang ibinahagi sa kanya ng binata. Kung kaya pinayagan niya ito at pinaalalahanang mag-ingat. Nagmamadaling lumabas naman si Bernardino ng silid at pinuntahan ang mga tauhan nilang kanina pang naghihintay sa kanya. At nagmamadali na nilang tinahak ang daan papunta sa kagubatan. Sa kabilang dako naman ay halos matatapos na nila Pablo ang lahat sa kanilang kampo. Patuloy na nagpaalaala si Pablo na kailangan nilang matapos ang lahat ng dapat na kumpunihin bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Pagkat nakita niya sa kanyang pangitain na iyon ang napiling oras ni Victoria upang lumusob. Kung kaya naman ng sumunod pa na araw ay pinilit na nilang tapusin ang lahat at naisagawa naman nila iyon ayon sa kanilang mga pinanukala. Kaya nakangiting lumapit si Bernabe kay Pablo at binati niya ito na ibinalik naman sa kanya ni Pablo, pagkat ayon dito ay kapwa sila nagtagumpay na maisaayos ang lahat sa kanilang kuta. Samantala sa kampo naman ni Victoria ay tinipon na niyang lahat ang kanyang mga kampon at kawal. Kompleto din ang mga ito ng kanilang mga kasangkapan at sandata. Muling nagsalita si Victoria sa kanilang harapan at ipinahayag minsan pa na sisiguraduhin niyang sa kanila di umano ang tagumpay, na kahit ang buhay na walang hanggan ay kanyang ipinangako sa mga ito na isang palatandaan ng pagiging kampon ng dyablo, pagkat manang-mana siya sa kanyang pinapanginoon, na kahit hindi kanya at hindi kayang ipagkaloob ay kanilang ipinapangako, mga mapanlinlang na nilalang, na siguradong kaawa-awa ang kasasadlakan ng mga kaluluwa ng kanilang mga tauhan, pagkat napaniwala nila ang mga ito sa kanilang mga kasinungalingan. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at na may patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento. At bago po tayo tuluyang magwakas, ay bibigyan daan po muna natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating taga-subaybay.
Binabati po natin sila Edison Matthew Manalang, Hannah Faye G. Aquino, Devina Dicuaten, Eduardo Asentato Jr., Marites Masanegra, Miss Miami Laurel, Maricar Balancar, Jed Abad, Maria Victoria Mercado Gonzales, Shafika Pica, Jonalyn Branuevo, Raquel Aragon, Brian T. Albao, Aisha Bisario, Glenn Soldevilla, Joel Perez, Gmar Marigmen, Jenica Montemayor Smith, Cathy Di Gracia, Orly Bilang-Bilang, Kent Barrel, Wangbu Abad, Nolan Shapno, Jaben Balbastro, Aris Paul Kiao, Harold Chas Binaday. Nais ko nga rin po palang samantalahin ang pagkakataon na ito upang batiin ang lahat po ng mga masusugid nating taga-subaybay, lalong-lalo na po ang mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.